Alam ko ang iniisip nyo, ano ang ginagawa ng bulakbol na pahangal-hangal na ito. Bakit siya nagtatalumpati? Hindi naman siya cum laude. Ang angkan niya ay may lahing politiko, may balak bang tumakbong mayor si Jericho? My dear brothers and sisters, wala po. Ang taong napapanood nyo sa inyong harapan ay isa lamang malaking tanga. Anak ng tokwa. Pangungusap na sinisigaw natin sa tuwing pinapagalitan tayo ng boss natin. Sinisigaw din natin ito kapag tayo ay nakasunog ng sinaing at kapag nakakakita tayo ng mga nanay na naniniwalang kinasal talaga ang aldab. Kadalasan, sinisigaw natin ang anak ng tokwa dahil sa galit at inis. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagsigaw ko ng anak ng tokwa ay hindi dahil magsisindi ako ng kandila at makikikanta ng God Gave Me You. Ito ay dahil sa malaking karangalan na natanggap ko ngayong tanghaling ito. Anak ng tokwa. As in, finally, after 9 years, nakapagtapos na din ako sa kolehiyo at hindi nag-shift namang muli ng kurso. Anak ng tokwa. As in, finally, tapos na din ako mag-self-introduction sa harapan ng mga estudyanteng ilang taon ang pagitan sa akin. Anak ng tokwa. As in, finally, makakaalis na din ako sa institusyon kung saan kada naglalakad ako sa hallway, ako'y binabati nilang good morning sir dahil inaakala nilang ako ay faculty ng San Sebastian. Anak ng tokwa it is. Bilang parte ng kahuli-hulihang batch na hindi nakasama sa K-12 program, hindi may pagkakailang maski si Fernando Amorsolo ay hindi maipinta ang kasabikang nararamdaman ko ngayong tanghaling ito. Kung hindi nyo na itatanong, isang malaking kagalakan at kasiyahan ang sa dugo ko'y dumadaloy na para bang parte ako ng mga sangkaasuhan ng ating kagalang-galang na school president. Ang iba siguro sa inyo ay hindi maniniwala, ngunit nagsimula ako sa pagiging kolehiyo noong taong 2015. Mahigit isang nakakalungkot na dekada na ang lumipas. Simula noong nag-enroll ako ng kolehiyo, dumaan na sa akin ang 3 presidente, nabaliw na ang Pilipinas sa tahong ni Carla, at sa hindi malaman na dahilan, tumakbo na sa Senado si Harry Roque. Nag-enroll ako as an entrepreneur student sa Polytechnic University of the Philippines noong taong 2015. Bagamat napakaganda ng universidad na ito dahil sa pressure, mental health problems at ang mabangong simoy ng Ilog Pasig, I tried to kill myself. Within the same year, I stopped and shifted as a mass communication student dito sa San Sebastian College, Recoletos, Manila. And upon seeing the facilities, quality of education, and ang maraming Milan Wednesdays, I once again tried to kill myself. Dahil sa madilim na state of mind ko sa mga panahong ito, inabisuhan ako ng aking doktor na magpahinga na lang muna. Huminto ako sa pag-aaral for almost 2 years at itinuloy ang pag-inom ko ng kung ano-anong mga gamot. Noong naramdaman kong kaya ko na, noong 2018 and early 2019, nag-enroll ako sa PETA ng Theater Arts Workshop at Basic Acting Workshop, which gave me a fresh perspective on life. Having been blessed with a new start, parang ang avatar, I returned. Although hindi ako marunong mag-airbending at ang kaya ko lang gawin ay magsayaw ng nakabra sa harapan ng mga yumaong tao, this time around, para sa aking magulang, I am determined na makapagtapos na ng kolehiyo. Ngunit, sa kasamaang palad, ang kapalaran ng mga nagdo-dirty dancing sa sementeryo ay tila ba hindi maganda. Sa pagbalik ko ng kolehiyo noong 2019, hindi ko inasahan na ang kurso kong mass communication, ang kursong talagang iniibig at gusto kong matutunan, ay hindi na nila inaalok sa San Sebastian. Dala ang aking to the 10th power na libido, ako ay pwersadong mag-shift namang muli. Ngayon bilang isa namang psychology student. Psikolohiya, bagkus hindi lamang dahil ito ang pinakamalapit na kurso na magtuturo sa akin kung paano pumasok sa isang karakter, bagkus ito rin ang kurso kung saan maraming naggagandahang babae, or so I have been told. Mahal ko ang aking mga kaibigan sa kursong ito, ngunit hindi may pagkakaila na kumpara sa mga naging kaklase ko sa ibang kurso, ang mga babae sa psikolohiya ay ang mga estudyante na mayroong pinakamatitinding delulu. Delulu na mga weirdo.
Hindi ko na kailangan patunayan ito sa inyo. Maniwala na lang kayo. Naging jowa ko ang dalawa kong kaklase, mga delulo. I enjoyed being a psychology student for almost a year. And it seems na wala nang makakapigil sa pagkamit ko ng degree sa kolehiyo. But then, isang matinding unos ang naranasan ng ating mundo. Isang tao sa China ang kumain ng paniki na nagsanhi ng isang nakakamatay na virus. Di na ako magugulat kung siya ay isang psychology student. Ito nga ba ay isang masamang babala ng may kapal na ako talaga ay itinakdang hindi makapagtapos ng pag-aaral? O isa itong pangitain ng universe na sinasabing ako ay mag-shift namang muli ng kurso? Brothers and sisters, bilang isang tanga, noong taong 2020, sinamantala ko ang muling pagbubukas ng kursong broadcasting at nag-shift namang muli sa huling pagkakataon, in which hopefully would break the Guinness Book of World Record para sa someone na nakadulo na ng first year orientation sa ika-4 na pagkakataon. Sa pag-shift ko ng broadcasting, itinuloy ko ang aking hilig na mapag-aralan ang matinong paggawa ng iba't ibang uri ng content, from its conception to its execution. You name it, I want to learn it. Radio, movies, series, pornographies. I am kidding, obviously. Pero during my time as a broadcasting student, ako ay naging isang student leader. Nakatrabaho ko ang iba't ibang talented na estudyante sa aking sintang paaralan. Na-open ako sa napakaraming opportunities na hindi ko na-imagine na mararanasan ko. At na-expose ako sa iba't ibang ugali ng mga estudyante at empleyado na magiging hugutan ko ng content in the next 10 years. Patuloy kong inaabala ang sarili ko para makalimutan na ako'y napag-iiwanan na ng buhay. Kada hakbang ko sa loob ng San Sebastian, tila ba ako ay pinagmumultuhan ng mga nakaraan kong pagkakamali. And then, sa isang kisap mata, nandito na ako sa harapan niyong lahat. Matapos ang ilang beses na pag-shift, heartbreaks, daydreams, wet dreams, pag-report sa klase, recitations, paggawa ng mga obra maestra, pag-appreciate sa kanta at sayaw, pagsasayaw bilang adik na Elsa, pagiging parte ng kasaysayan dahil sa online ballroom, pagsayaw ng tahong ni Carla sa harap ng propesor, paglalaro ng volleyball online, pag-MC sa mga events, pagkuha ng mga prutas, pagiging parte ng maraming production team, matapos maging isang malaking family disappointment, and after all of the ups and downs, and after all of these years, ladies and gentlemen, pupwede ko bang ibahagi sa inyo ang kasayahan na nararamdaman ko ngayon? Dahil after 9 years, I am now officially a college graduate. To everyone who supported me in my college journey, maraming salamat sa inyong lahat. Sa aking girlfriend, Dani, ikaw ang other half ng pagkatao ko, and I'm very grateful na pinagtagpo tayo ng tadhana. Dahil kung wala ka, hindi posible ang lahat ng ito. Siguro kung wala ka, accountancy na ang course ko. With you, I remained a broadcasting student, so thank you very much. I love you. To my friends, maraming salamat sa pagiging mabuting kasangga ng mga problema at sa pagiging unbiased na subukan ng mga kalokohan na jokes. At kahit hindi Halloween, maraming salamat dahil madali kayong matakbuhan. Kada nagpapakandam sa akin, ang mas nakakatakot pa sa maligno na pregnancy scare. To my college professors, maraming salamat sa mga idinagdag niyong karunungan sa akin. Maraming salamat kila Sir James na tinuruan ako kung paano maging isang critical thinker. Maraming salamat kay Sir Dato na minulat ako sa totoong mundo ng pagiging professional writer. Kay Sir Jobs na pinaintindi sa akin kung gaano ba talaga ako kagaling sa pag-arte. Kay Ma'am Punsalan na hinayaan ako sumubok ng mga bagay na bago. Kay Sir June na malaya akong pinatambay sa kanyang opisina kung saan natutunan kong mag-strategize ng content. At kay Sir Eyo na ipinakita sa akin na ang isang maliit na paggawa ng kabutihan ay mayroong malaking tama sa ibang tao. Years ago, nasa state ako na wala na akong future na nakikita sa buhay. And gaano ako kaswerte na I'm privileged enough na nagkaroon ako ng mga magulang at kapatid na kahit sa mga oras na hindi ako
sa mga oras na hindi ako karapat-dapat suportahan, ay walang question nila akong inintindi, pinapagaling, at tinutulungan. To my parents, ang diplomang ito ay para sa inyo. Maraming salamat sa guidance at aruga. Itay, inay, kasama ng tuwa sa inyong mga muka at luha sa inyong mga mata, sasabayan ko kayo sa pagsigaw ng malakas na anak ng tokwa. Anak ng tokwa as in finally, natapos na din kayo sa pagpopondo ng tuition sa bulakbol na pahangal-hangal na ito. Grabe rin ang pinasok nyong pera sa San Sebastian. Isa na kayo sa pinakamalaking shareholder dito. Yung mga bagong halaman na yan na binibili ng ating school president, pondo nyo yan. So, maraming salamat. And kidding aside, I love you so much. I mentioned kanina na I tried to kill myself. Whilst I very well know na suicide is a very sensitive subject to make a joke about, natutunan kong harapin ang lahat ng hirap at problema using comedy. Okay lang natawanan natin ang mga mistakes and stupidities ng buhay natin dahil kapag tinawanan natin ang mga yon, we are acknowledging our feelings. And acknowledgement is the first step toward our journey of healing. Bago ko tapusin ang speech na ito, gusto kong iwanan kayong lahat by saying, magiging mahirap ang buhay. Hindi magiging madali ang journey na tatahakin natin. Makakaranas tayo ng lungkot, dalamhati at galit. Pero minsan, ang solusyon lang sa kalungkutan ay kalokohan. Ako si Jericho Lubugin, isang broadcasting student, isang malakas na anak ng tokwa sa inyong lahat. Maraming salamat po. Lubugin, Jericho Campos.